Bakit mahal ang conversion? Huwag ka nang magpa-convert kung ayaw mo sa fee namin. So yun guys, maraming nagtatanong kung bakit nga ba mataas na ang fee ngayon pag magpapa-convert kayo sa mga trader. Nung una talaga na nalaman ng mga trader is year 2024, parang dun lang nag-start yung mga conversion ng mga loan app, lalo na po yung mga hindi na-convert sa cash, which is nagagawa namin ng paraan pag ikaw ay isang merchant or bills payment sa inyong lugar. So yun guys, medyo maraming mga trader ngayon yung nalungkot, gawa nga nung hindi na basta-basta makakagawa ng mga QR, hindi na basta-basta makakapag-convert, except na lang pag nagkakaroon ng patong-patong or mga under agent yung mga merchant. So, yun yung nangyayari ngayon kung bakit mataas po ang fee natin sa mga conversion. Kasi some of the QRs or mga ways para ma-convert ang inyong mga, tulad yan sa SPayLater, Billies, ano pa po ba? GGives, LastPay, TikTok Pay Later. So, hindi lahat yan, hindi lahat ng conversion is as indirect sa akin. Meron po tayo mga merchant na tinatawag which is my connection. Ako ang nakakaalam kung sino yung mga legit connection. So, if ever man na magkakaroon ng problem sa merchant, so ako ang mananagot if ever ako po yung contact nyo. So, ganyan ang conversion process ngayon ng mga trader. Hindi din po basta-basta naka-convert. Lalo na sa SPayLater. Maraming nagtatanong, bakit po hindi araw-araw ang SPayLater? Bakit wala kayong SPayLater ngayon? Kasi po, since kami ay nasa bills payment, yung SPayLater, ang ways namin ngayon is bills cash out. So, pag once na may client kami na magpipay ng bills nila sa amin, yun yung pinapa-cash out namin. So, sure ang money nyo na mabibigay sa inyo kasi binabayaran na yun ng mga walk-in client namin. Bali, paid na yun siya sa amin. Then, pinapa-cash out namin dun sa mga gusto i-convert ang kanilang mga SPayLater into cash. Kasi po, through bills nga po yung way ngayon para ma-cash out yung mga SPayLater nyo. So, kung walang mga walk-in na client to pay their bills, so wala din pong SPayLater. Of course, hindi naman po araw-araw kakaroon ng bills or tulad yan, Miracle Bill, hindi po yun siya araw-araw. Usually, during end month or first week of the month talaga yung mga bills namin. So, kaya pinapost ko yun. At sa tuwing napopost ako, mabilis lang po siya makuha guys kasi ang daming nagme-message sa akin si Agent Lenny. Doon po ako nagpo-post at paunahan lang yun once na mag-post ako doon. So, yun, medyo mataas na ang fee ng SPayLater. Gawa nga hindi na siya araw-araw. Hindi na rin QR scanning ang nangyayari, which is before yung QR scanning ko is nasa 2% lang po ata yung bawas. Kaya maliit lang po yung fee pag ika-cash out nyo yun sa akin. Pero ngayon guys, pahirapan po talaga yung SPayLater, hindi po basta-basta or hindi lang po kani-kanino lang makakapag-cash out niyan. Kasi usually yung may mga bills payment, sila lang po talagang nagkakaroon ng SPayLater cash out. Pero tayo ay bills payments, ayun, meron kaming SPayLater cash out, merong LastPayLater, TikTok Pay Later, pero hindi lahat yan guys is direct sa amin. May mga merchant po ako nakilala yan. Pag hindi naman sila magbibigay ng pera sa inyo, don't worry kasi ang contact nyo is legit agent, Agent Lenny only. And always, kung nagdalawang isip kayo na mag-transact sa amin, you can do a video call. Kailangan, ito lang yung face na makikita nyo once kayo ay mag-video call kasi ang daming nanggagaya ngayon, di ba guys? So, hindi guaranteed na hindi kayo mag-video call, lalo na nanggagaya ng names talaga yung iba. So, better, pag sinabing Agent Lenny, kailangan, eto lang po yung name makikita nyo during video call. So, yun lang po ang may explain ko sa inyo. Huwag na po kayo magpa-convert kung feeling nyo mataas yung fee namin. And then, kung may kilala man kayong mas lower fee, so why not go to them? Pero pag kayo ay mas-scam, please lang, don't message us, natulungan kayo. Kasi nga po, hindi natin yan sila guys, hindi natin siya basta-basta mabawi yung pera nyo. Pag once kayo mas-scam ng isang scammer, ang daming process po niyan. So, better po sa inyo na mag-ingat talaga, lalo na transaction online and money involved po yan. So, kung hindi talaga kayo makapaghintay din sa conversion namin, so maghanap na lang po kayo ng ibang ways din or ibang legit trader sa tingin yung legit naman sila. So, be careful lang din sa paghahanap online. As I said nga guys, much better na mag-background check kayo, alamin nyo kung yung posted face is siya ba talaga yon. Do also permit checking kasi once trader ka, hindi ka basta-basta makakapag-check kung wala kang business permit din. Kasi diba, paano nagkakaroon ng QR ang isang tao? Kasi baka pasa-pasa na yung QR na ginagawa. Pag mas-scam kayo, hindi nyo siya mahabol, gawa nga nung wala naman siyang business permit na under dyan sa QR or sa pinapascan niya sa inyo sa mga conversion nila. So, yun lang guys. Basta kami, matagal na kaming legit trader kung gusto niyo po talaga magkaroon ng legit transaction. So, yung fee naman namin is just a minimal lang. Compare naman po sa iba. So, kung ayaw yung ganong fee, hindi naman po talaga siya advisable na i-cash yung mga loan app na yan. Yung sa mga gusto lang at sa mga super need lang talaga, kailangan magpa-convert para dyan sa mga loan app na yan guys. Pero may mga mababang fee naman kami. Tulad ng pag i-convert niyo po yung mga Atomy nyo, ano pa ba yung mababang fee? Yung G-Credit, credit card cash out. Yun guys, mababa lang yung fee namin sa ganon. So if you want a legit trader, don't forget to message on Agent Lenny on Facebook page. As of now, ito po yung profile namin. Nasa 3K followers na po kami. And then, you can request a video call. Lalo na po kung hindi naman po ako busy, makikipag-video call po ako sa inyo. So,